Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 1, talata 45 hanggang 51. Ngayon ay kapistahan ni San Bartolome, o sa ebanghelyo ni San Juan ay tinatawag na Nathaniel. Kahit ang ating ebanghelyo ay patungkol kay Nathaniel noong siya ay katagpuin o puntahan ni Felipe para ibalita ni Felipe na natagpuan na nila ang tinutukoy ni Moises sa kasulatan at ito ang Mesiyas. At sabi ni Nathaniel o ni Bartolome, mayroon bang mabuting nanggagaling sa Nazaret? At sinabi ni Felipe, halika at iyong tignan. At nung papunta na siya kay Jesus, ang unang salitang sinabi ni Jesucristo ay, masdan ninyo ang isang Israelita na walang anumang pagkukunwari sa kanya. At nagulat si Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? At sinabi ni Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. At namangha si Nathaniel o si Bartolome. Kaya sinabi niya, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. At ito yung nagkumbinsi o nagpaayon kay Bartolome o Nathaniel na si Jesucristo ang Mesiyas. Sapagkat bago pa siya puntahan ni Felipe, ay nakita na siya ni Jesus. Nakatunghay sa kanya si Jesus sa ilalim ng punong igos. Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang punong igos. Ang punong igos, lalo pa nga kapag ito ay namumunga, puno ng tamis. Ito ay simbolo ng masagana at mapayapang bayan ng Israel. Ang ibig sabihin, sila ay pinagpala ng Diyos. Bakit sila pinagpala ng Diyos? Sapagkat sila ay sumusunod at umaayon sa tipan na ginawa sa kanila ng Diyos. Ngunit mayroon din sa kasulatan na dumarating ang panahon na ang puno ng igos ay walang bunga. At kapag ito ay panahon ng digmaan, panahon ng tagtuyot. At ang digmaan at tagtuyot ay mga pangyayari, tanda ng pagkakasala ng bayang Israel kapag sila ay lumalayo na sa tipan ng Panginoon. O kaya nga maaari nating sabihin na dalawang uri ang simbolismo ng puno ng igos. Kung mayroong bunga o kung walang bunga. Kaya nga, kung ating maaalala, si Jesucristo mula sa bundok ng Olibo, nung papunta siya sa bayan ng Jerusalem, nakita niya yung puno ng igos at naghanap siya ng bunga. Ngunit wala siyang makitang bunga at isinumpa niya ang puno ng igos at sinabi niya na wala nang makakakain muli ng bunga sa iyong mga sanga, sa puno mo. At totoo, makalipas ang isang araw, nakita nila na natuyo itong puno ng igos na isinumpa ni Jesucristo. At anong ibig sabihin nito? Ang puno ng igos ay simbolo ng buhay ng tao. Ang pamumunga ng puno ng igos ay simbolo ng maayos at malalim na relasyon niya sa tipan ng Diyos at sa Diyos mismo. Ngunit ang igos na walang bunga ay simbolo ng kasalanan. Kaya nga isinumpa ito ni Jesucristo. Kung ating maaalala sa aklat ng Genesis, nung unang nagkasala ang mga unang tao at nakita nilang sila ay hubad, may binanggit doon na sila ay nagtakip ng mga dahon sa kanilang katawang hubad at ang mga dahon na ito ay dahon ng puno ng igos. Kaya nga, kung dahon lang ang mayroon ng puno ng igos, isa lang ang ibig sabihin nito. Isang buhay na nasa kasalanan. Maaring makapal yung dahon, luntian, ngunit walang bunga, ngunit walang tamis. Kaya kung ating uunawain, bakit kaya namangha si Nathaniel o Bartolome nung sinabi ni Jesucristo na nakita na siya sa ilalim ng puno ng igos? Maaring dalawa ang paliwanag. Sapagkat sa bayang Israel, yung mga lugar na wala pang sinagoga, ngunit yung mga tao ay nais mag-aral ng kasulatan,
Sa tradisyon nila, sila ay nag-aaral sa puno ng igos. Ibig sabihin yung isang taong nais alamin yung tipan ng Diyos, yung tamis ng salita ng Diyos. Maaring ayun yung pagkakataon na nakita ni Jesus, si Nathaniel o si Bartolome, na sumusunod siya sa Diyos at may kaugnayan siya sa Diyos sa pagninilay niya ng mga salita ng kasulatan. O maaari rin yung isang interpretasyon na maaaring si Nathaniel o Bartolome ay naroon sa ilalim ng puno ng igos na walang bunga. Ibig sabihin, nabubuhay sa ilalim ng anino ng kasalanan. Maaaring dun siya nakita ni Jesucristo. Kaya nga, nung tinawag siya ni Felipe at naging apostol siya o disipulo ni Jesus, maaari nating sabihin saan ba siya tinawag? Anong lugar ng kanyang buhay? At ito ay mahalagang salita sa atin lahat. Ang ibig sabihin kung nasan man tayo ngayon, malapit man sa Diyos o nanghihina, naliligaw o nasa kasalanan, nakikita tayo ni Jesus. At tayo ay nais niyang katagpuin kung paano niya kinatagpo si Bartolome at Nathanael. Ngunit isa lamang ang nararapat. Sabi ni Jesucristo, ito ang Israelitang walang anumang pagkukunwari. Ang sinasabi lang sa atin ng Panginoon, nais niyang sumunod tayo sa Kanya. Nais niyang maging bahagi ng buhay natin. Ngunit kinakailangang walang pagkukunwari. Kung nasan tayo ngayon, sabihin natin kay Jesus, puntahan mo ako ngayon sa kinalalagyan ko. Narito ako. Kung tayo ay nasa mabuting kalagayan, magpasalamat sa Panginoon. At sabihin natin sa Kanya, puntahan mo ako dito sa aking kinalalagyan, katagpuin mo ako sa aking kaligayahan. Kung tayo ay malungkot o nasa dilim, sabihin natin sa Panginoon, puntahan mo ako dito sa aking sitwasyon. Ako ay iyong yakapin at ako ay iyong tulungan. Kung tayo ay nasa sitwasyon ng kamalian at kasalanan, tulad ng punong igos na walang bunga, sabihin natin sa ating Panginoon, patawarin mo ako. Abutin mo ang aking mga kamay at iligtas mo ako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.